LG na 49 inches. Ang problema nito ay may backlight, walang display. Ito yung kanyang power supply. Wala siyang T-con kasi built-in yung ating DC to DC sa mainboard. So, gagawin natin dyan, ground lang tayo ng negative test prob natin. Tapos, check natin kung mayroon tayong masukat na BGH. So, walang BGH. Yan, naka-backlight na yan. Yan, may backlight na yan, pero wala siyang BGH. So, pag ganito, maghahang tayo ng ribbon. Okay, bunot muna natin ito. Tapos, hang natin yung ribbon kahit yung saan dito. Pwedeng ito yung hang natin. Yan. Hanapin natin kung saan siya magkaroon ng BGH. So, ito na, nakahang na yung ating ribbon. Tapos, sinaksak na natin siya. Check ngayon natin kung mayroon tayo masukat na supply dito sa kapasitor na ito. Ito ay BGH niya. Yun, no? 28 volts. So, ibig sabihin, itong side na to may problema. Yan. So, gagawin natin dyan. Hahanapin lang natin dito kung saan banda yung clock signal niya. Tapos, ibablock natin yung clock signal. Kadalasan kasi sa clock signal issue ito. Basta walang sunog yung ating source scope. Minsan naman sunog yung source scope. Kaya pag sunog yung source scope, ay hindi na natin nagagawa. So, try natin. So, dito banda yung ating clock signal. Ayan. Mula dito sa taas hanggang 15 pin. Tapos, ginawa natin, binlock natin yung ating ribbon. Ayan, 15 pin. Try natin ito kung magkakaroon ito ng display. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so negative, nag-block tayo, kaya lang hindi pa rin siya nagkaroon ng BGH. Nag-0-0 pa rin siya. So, ibig sabihin yan, maaaring hindi sa clock signal ang problema. So, hahanapin natin kung anong circuit yung may problema dito. Titingnan natin kung kaya pa i-repair. Baka may sunog yung coff nito, kaya hindi clock signal yung issue niya. So, nag-adjust tayo ng tape. Dito banda siya. Nagkaroon ng supply yung ating BGH. Yun, no? Diba, 28 siya. Ibig sabihin, dito banda yung problema. So, hahanapin natin yan. Liitan natin yung tape natin para mahanap natin kung anong circuit yung may problema dito. Okay, so nakuha na natin yung problema. Ito yung tinipan natin, no? So, hindi clock signal. Itong supply ang pumasok dyan. Dito yun, no? Ditong signal na ito or supply ang pumapasok sa kanya. Pag ito hindi mo binlock, magpo-protect yung 28 natin. So, ngayon, yun, no? May 28 na siya. Okay, so ito lang yung binlock natin. Check natin yung supply na yan. So, yung pantay niyan, pantay niyan ay ito. Itong dalawang circuit na ito. Yan. So, pag sinukat mo yan, yung isa dito ay 1.8 yata. Yan, sukatin natin yung isa dito. May isa dito na mataas ang supply. Yan, o. Ang supply niyan ay umaabot ng 8 volts. Yun, o. 8 volts siya. Tapos may isa pa dito, itong mataba na ito. Ang supply naman yan ay 1.9. So itong dalawa na to ang binlock natin dyan. Para lang maglabas siya ng 28 para sa DC to DC natin. Kasi pag hindi natin binlock yan, magpo-protect yung kanyang DC to DC. Pag nag-protect yun, hindi lalabas yung display. So, tingnan ngayon natin yung display nito nung binlock natin. Ayan, no? Diba? Nagkaroon siya ng display. Normal yung display niya kahit naka-block yung
supply na yon, yung 8 volts natin dito. So obserbahan na lang natin to, titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito. Wala naman siyang spot na lumabas or problema sa screen. Bali itong side na to ang may problema at itong side na to ang okay pa. So okay naman yung display niya. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.